Oh, ito, pakinggan pa natin. Itong isang balita tungkol dyan. Ang pangit ng audio nung kanina. Ito, baka maganda na. Umalma ang ilang miyembro ng gabinete sa pagtrato sa kanila ng mga senador sa pagdinig tungkol sa Wow, umalma ang ilang miyembro ng gabinete dahil sa pagtrato sa kanila ng Senado. Putang ina, pagtrato sa kanila, pasigaw lang, tanong lang na paulit-ulit, nasasaktan na sila. Samantalang si Pangulong Duterte, yung trato nila kay Pangulo, hindi nila tinitignan. Dating presidente, mahal ng Pilipino, ang dami nagawa sa bayan, nakatulong sa laban sa insurhensya, naubos ang adik, pandemic, nairaos tayo, build. Ang daming mga nagawa ni Pangulo. Tapos sila, nabubuli sila dahil lang tinatanong sila kung sinong mga nag-utos sa kanila. Samantalang si Pangulo ipinakulong nila sa ibang bansa, sarili nilang lahi, pinadala nila doon, walang abog-abog, walang due process, tapos sila ang binubuli. Tapos sila ang biktima, sila ang kawawa. Utang ina tong mga to. Wala kayong mga karapatan o diretso. pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya raw ayaw nila dumalo sa hearing dahil nabubuli lang sila. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Alam nyo, kaya ayaw nyo umattend kasi nga tatanungin kayo ng mga senador patungkol sa sino talaga at ano talaga ang motibo nyo. Hindi doon sa mabubuli kayo. First off, bakit kayo ibubuli kung alam nyo naman sa mga sarili ninyo that you just did the right thing? Yung legal na paraan ang sinunod ninyo. Eh, hindi kayo sumunod sa legal, kaya takot kayong umattend dito. Sino nga ba ang nag-utos na pasakayin si dating Pangulong Duterte sa eroplano papuntang The Hague matapos siyang maaresto? Yan ang paulit-ulit na tanong ni Senator Bato de la Rosa kay PNP-CIDG Chief Nicolas Torre na siyang nanguna sa pag-aresto kay Duterte. Sagot ni Torre, "The order that I received from the Chief of the Philippine National Police is to serve the warrant and ensure his delivery to the 250th Wing, to the team that will deliver him to The Hague." pero nalabuan dyan si Senator Bato. I have a team You of are the the PG one there. there. Wala si SOJ doon. Ikaw ang nagkarga sa kanya sa aeroplano. Ayan, kasi nung tinatanong na yan, sinabi niya, it's better if SOJ answers. Anong SOJ answers? Ikaw yung nandoon, ikaw yung pinakamayabang dun eh. Ikaw yung pinakakupal dun eh. Di ba? Ikaw yung nagsasabi, ako 2-star general, ako pinakamataas dito. O ikaw yung pinakamataas dun eh. Tapos ngayon tinatanong ka, magtuturo ka ng iba. Ha? Putang ina, ba't hindi mo ituro yung katabi mong ano? May kulangot sa muka. Hindi ba? Yung katabi mo mukhang mapanghi. Walang hiya kayong kakapal ng mga mukha nyo. Kaya tinatanong kita, who gave you the order? Sir, I take my orders from the Chief of the Philippine National Police. O, then Chief National Police. O, di nagkabistuhan. Nag-utos si Marbil. O, tinan mo sasabihin nung amo niyang, ewan ko ba kung pinsan to ni Barbie. Pero nang si PNP Chief Marbil na ang tanungin, in-invoke niya ang executive privilege. So, General Marbel, are you lying? Sir, I'm not lying, but I just want to have the executive privilege po regarding this matter. Executive privilege, gunggong, hindi ka kasali dun. O, hindi ka kasali dun, sir. Sinasabi mo executive privilege to longest ka? O, eto, ang sinasabi, arrest him and bring him to The Hague. Yun lang. Just give me an airplane. That's simple. Just give me a plane and I will put him there. Di ba? Yabang-yabang ni Torre, magpa-interview, ang lakas ng loob magpa-interview, tapos ngayon, pag tatanungin mo siya tungkol sa kayabangan niya, sa interview, iba na sagot niya. Oh, kaya yabang nyo. Kala nyo kasi, hindi kayo mabibisto eh. Nandito na tayo eh. Executive privilege ka dyan. Dito na umalma si Justice Secretary Boying Remulla. That's why we didn't want to attend the last hearing because this is what we were expecting, ma'am. We didn't want to be bullied into a No, position. we're not bullying you, sir. We're not I bullying think you, that sir. They are just asking questions. Abogado ka pa naman.
Boying Rimulya. Hindi ba ganyan ang mga abogado pag nagtanong pa ulit-ulit, ang mga investigador pag nagtanong pa ulit-ulit? Napakaluwag nga sa inyo ng Senate eh. Nakakapagpaliwanag pa kayo. Kahit na nagsasalita pa yung committee chairman, nagsasalita kayo. Sa Congress, hindi pwede yan. Kung sa Congress kayo nag-hearing, putang ina, na-contempt kayo lahat. Sinigawan na kayo ni Paduano. Pumapayag nga yung committee chairman na kino-coach ni Nunal. Yung pambansang spokesperson ng PNP na napakasinungaling. Si Inday Garutay. Kino-coach nga niya si General Torre, hindi nga nagagalit yung mga Hindi nga nagagalit etong committee chairman Kung si Paduano nandiyan dyan, nakita niya kino-coach. Hoy, ba't mo kino-coach? Sino ka ba? Ano ka ba? Resource person ka ba? Abogado ka ba niya? Kung abogado ka niya, bawal kang tumabi dyan. Doon ka sa likod. Hindi ba? Buti nga pasalamat kayo. Wala nga mga barumbado, tarantado na mga ganyan magsasalita Di ba? Kung si Abante ang nag-interpellate sa inyo, baka matai kayo. Di ba? Kung yung mga congressman ang mag-interpellate, talagang babastusin kayo. Yun ang talagang mga bastusan sa Kongreso. Pero dito sa Senado, ang bait nila sa inyo. Kahit nagsasalita sila, nire-rebat nyo. Pinuputol, kina-cut off ninyo. Hindi sila nagagalit sa inyo. Yung mga tanong na yes or no sa Congress, naku po. Pag hindi ka sumagot ng yes or no, yari ka dyan. Yes or no lang yung mga tanong. Hindi ba? Maswerte nga kayo dyan sa hearing ni Amy Marcos. Tsaka sinasabi mo, binubuli ka? Isang babae, si Amy, tsaka isang si Bato de la Rosa. Dadalawa sila, binubuli kayo? Ang dami-dami nyo dyan. May mga kasama pa kayong abogado. Ang simple lang ng tanong, sinong nag-utos? Sinong nag-utos? Bakit hindi nyo sabihin? Amerikano ba yan? Di ba kasi kung kapwa nyo Pilipino, di ba dapat alam ninyo? Walang hiyain, napakasinungaling nyo kasi. So ngayon, nagagalit kayo, hindi kayo binubuli. Sinungaling lang talaga kayo at ayaw nyong mahuli sa mga kasinungalingan ninyo, kaya gusto nyo na lang manahimik. Giit pa ni Rimulya, You're trying to make people admit something that they will not admit. nanindigan si Rimulya. Bakit? Bakit nga? Bakit ka? Sabihin mo na kasi, sir, we cannot tell you the name because the person is not Pinoy. The person is a billionaire from ganito. The person is a congressman. Halimbawa, the person is the Speaker of the House, something like that. Or the person is from here and there and everywhere. Di ba ba't hindi nyo kasi masagot? Kaya hindi nyo masagot kasi alam nyo mapapahamak kayo pare-pareho. Nagsasasabi mo. Na sumunod sa due process ang pag-aresto kay Duterte dahil 7 taon nga raw nag-imbestiga ang ICC. Natanong din kung bakit agad-agad isinuko ang dating Pangulo sa The Hague at di man lang kinonsidera ang extradition. Nakasaad daw kasi sa diffusion notice ng Interpol na arestuhin si Duterte at magsagawa ng extradition. Wala mo sinabi dito surrender. Diba? Ang klaro Galing dun sa diffusion. Diffusion nga, hindi pa yan red notice. Pinamigay nyo na According to the diffusion, extradition. Ang sabi nyo, extradition is only being requested by the arresting country. Okay. Okay, so ibig sabihin walang request. Hindi nga pwede extradition. Why? Kasi nga, we do not adhere and we are not part of ICC anymore. Kaya hindi pwede yung extradition. Kasi nga, kung mag-extradition ang ICC sa Pilipinas, hindi natin i-honor kasi wala silang jurisdiction. Putang ina niyan, walang jurisdiction sa Pilipinas, dumaan sa Interpol, ibinigay nila, pero sa ICC din napunta. O so nakipag-coordinate tayo o hindi? Gago talaga Pinapaikot-ikot nyo yung batas Okay lang sana kung yung Interpol ibinigay si Pangulong Duterte sa ibang korte. Hindi sa ICC.
Sinasabi ninyo yung ICC, hindi na tayo konektado, hindi na tayo dapat nakikipag-coordinate doon. Bakit nandoon ngayon si Pangulo? Gago talaga itong mga to eh. Extradition lang. Pero ayon kay Rimulya, hindi raw yan uubra dahil hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas. Kung miyembro po tayo ng ICC, nakakatulong sana kay President Duterte na hindi Dito sinasabi niya kasi mag-ICC tayo ulit. Pasok tayo ulit sa ICC. Ang sinasabi niya, hindi na tayo member ng ICC, kaya hindi pwede extradition. Kaya pinamigay na lang natin. Putang ina niyan. Di mas tarantado yun. So dahil hindi na tayo member, pamigay na lang natin. All the more nga, hindi tayo member, all the more na dapat kinip muna natin si Pangulong Duterte dito. After ng deliberations, after nating itanong sa mga kinauukulan, mga nakakaalam tungkol nito, di sana, ano na natin. Hindi muna natin ibinigay doon kasi pag binigay nila doon, paano kung sabihin ng Korte Suprema, mali? Paano kung mag-rule ang Korte Suprema mali? Anong gagawin ninyo? Kaya nyo pa bang bawiin doon? Hindi na, kasi nandoon na eh. Yun sana ang naisip ninyo bago natin dalhin doon kasi pag dinala natin doon, wala nang bawian yan, touch move na yan. So keep muna natin dito, pag-usapan muna natin bago natin dapat ganun, Boying. Hindi nagmadali kay bakit nga nagmadali ka? Sabihin mo na kasi nagmadali kami kasi para yung mga issues ng bayang Pilipinas ma-divert. Nagmadali kami para hindi pag-usapan yung GAA. Para hindi pag-usapan yung PhilHealth. Yung flood control system na ninanakaw o na sa election, sa kampanya, para hindi na makapangampanya yan. O para hindi na siya makapag-abogado sa anak niya sa impeachment. O ang daming dahilan, Boying, mamili ka na lang. Ini-stylan nyo pa kami. Alam naman namin na yan ang dahilan eh. Kunyari pa kayo eh. Yan naman talaga ang reason why ipinamigay nyo yung pinakamamahal naming presidente ng Pilipinas. Tangina, dapat kayo ang ipamigay sa Africa eh. Pakain kayo sa mga leon eh. po siya ililipad. Siya po yung mismo nag-atras ng ating membership eh. Kung ganyan, ayon sa ilang senador, dapat daw mas hindi sinurrender si Duterte sa dahig at ikinulong na lang sa lokal na korte. Yun ang best judgment namin. Yun po ang tingin namin. Di ba, bobo? Yun ang best judgment mo, mali nga eh. Ang best judgment mo, ibigay siya sa pulis na humuhuli sa kanya at dadalhin siya sa ICC. Hindi nga tayo member ng ICC. Tanga mo. Ang best judgment dyan, nagstay sana muna dito. O kaya, kinulong nyo muna, tapos saka nyo, i-confer, kumbaga tawag dito, kayo, call a friend kayo. Kasi sa ibang bansa, mga bossing, sa ibang bansa, hindi pwedeng Interpol ang aaresto. Laging ang aaresto yung mga pulis, sa lugar na yan, at ganun pa din, lahat ng mga hindi yan basta-basta automatic dinadala doon, hindi. Kahit sa ang mga bansa, ipinaliwanag kanina, yung mga malalaking mga bansa, ang ginagawa is, hihingi pa rin ng tulong sa gobyerno, tapos yung gobyerno pa din ang magdi-decide whether susuko or hindi, pero may due process. Dadaan talaga sa mga korte. Even ICC, pucha naman to, tatanga-tanga rin to talaga eh. Even yung ICC, meron silang checklist. Nasunod ba tong mga mga proseso na to? Meron mga checklist doon eh. Nakausap ba yung anak? Nabigyan ba ng abogado? Na humarap ba yan sa korte sa Pilipinas? May mga ganun eh. Finill out nyo yun eh. Di ba kung sana doon sa mga checklist na yun meron kayong kulang, di sana pinabayaan nyo munang makumpleto natin yung checklist bago natin pinalipad. Di ba? Kasi ito ang pinakamasaklap dyan. Umaga pa lang pinaniliwanag na ni Duterte na mali. Hindi sumusunod si General Torre. Dahil bobo eh. Walang alam sa batas eh. Ang alam lang niya, i-enforce yung hulihin, yun lang ang gusto niyang gawin, pero hindi niya iniintindi na mali na yung ginagawa niyang paghuli.
Malungkot to kasi mamaya niyan nakikita nga ng mga mas nakakabatang mga pulis, ganito na ang gamitin nila. Kasi noong panahon ng martial law, before martial law, alam natin yan na arestado ka. Ano kaso ko? Sa presinto ka na magpaliwanag. Di ba ganun? Bawal na yun Bawal na yun. Tapos bumalik na naman tayo sa ganun. Arestado ka tapos sahig ka na lang magpaliwanag. Tinanggal na nga yan nung constitution natin. Kaya nga nagawa yung mga articles na yan. Kaya nga nagawa yan para hindi na maabuso yung mga inaaresto. Para magkaroon ng proseso, lahat ng inaaresto dapat haharap sa mga korte. O ito lang yung inaresto na putang na hindi na humarap sa korte, diniretso na dun. O paano pa natin mababawi yan? Sabi ko nga, kung biglang mag-ruling ang Korte Suprema in favor kay Duterte na mali talaga yung proseso. O Boying, pwede ka bang sampal-sampalin ng 32 million na Pilipino? Ganun na lang. Diba? Pwede na ba yun? Pwede ba tadyakan ka sa itlog ng 32 million na Pilipino, makabawi man lang sa best judgment mong katarantaduhan? Na mabuti po sa ating bansa. Ayon naman kay Paano naging nakabuti sa bansa? Anak ng tinapay. dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna, legal ang warrant of arrest na inisyu ng ICC. Pero ang surrender na ginawa kay Duterte ay hindi tama. Oh, coming from a dating as justice sa Supreme Court. Walang problema, sabi nga namin, walang problema sa ICC warrant of arrest, sa Interpol, walang problem. Dumaan lang sana sa tamang proseso si Pangulong Duterte accorded ng mga nandoon sa checklist. No, nakasama niya ba lahat? Proper legal counsel. Na-check man lang ba yung kanyang kalusugan? Binigyan ba siya ng clearance? Ng doktor niya, hindi lang kang saninong doktor kwak-kwak lang ng doktor niya na umalis. So, hindi ba? Ilang oras yung biyahe, tapos tinan mo, gamot, meron ba siyang gamot? Alam ba ninyo, mga bossing, na si Pangulong Duterte, 27 gamot ang iniinom niya sa isang araw. At kahit isa sa 27 na yan, simula nung dinala siya sa dahig, wala na siyang naiinom. Wala na siyang naiinom. Kasi nga, mahigpit daw yung dahig sa gamot. At kilala daw ang dahig sa conventional ba tawag doon or traditional sila. Hindi daw sila basta-basta nagbibigay ng gamot. Hindi na pipili yun sa kondisyon ni Pangulong Duterte, diabetic, 80 years old. Tapos, wala pa siyang naiinom na gamot doon sa 27 na gamot niya per day simula nung dinala siya sa dahig. Delikado talaga yun. Even if you say, magaling ang mga ospital doon, still, hindi nila alam yung history ni Pangulong Duterte. They still have to know kung ano yung mga sakit ni Duterte, tests ni Duterte. Paano kung biglang isa sa mga vital organs niyan mag-fail dahil sa hindi niya pag-inom ng mga maintenance drugs niya? Imagine, yun yung mga sinasabi natin na mga proseso na dapat nasunod bago pinadala yan doon. Diba sa ibang bansa? Buwisit kasi to si General Torre at ito si Remulla We don't have a treaty, then we cannot surrender the suspect to the ICC under this section, because this section requires that the surrender be pursuant to a treaty. Tingin din ni Azcuna posibleng nagkaroon ng pang-aabuso sa proseso sa pag-aresto kay Duterte dahil hindi muna siya idinaan sa korte sa ating bansa. Ayon pa sa ilang eksperto, ang hindi pagdaan sa lokal na korte bago isinorender si dating Pangulong Duterte sa dahig ay maaring tignan bilang violation o paglabag sa ating sariling konstitusyon. Maituturing daw kasi ang extrajudicial rendition, bagay na kailangang resolbahin ng Korte Suprema. Sa gitna naman ng hearing, napaiyak si Senator Robin Padilla habang nagbibigay ng mensahe si Senator Bongo kay Duterte. Nag-walk out din ang senador pagkatapos. Nagbabalita mula sa frontline. Ganyan natin kamahal si Pangulong Duterte. Si Senator Robin Padilla, talagang ang pagmamahal niyan kay Pangulong Duterte ay
abot langit talaga. Kasi kumbaga, mentor natin yan si Pangulong Duterte. Ang daming naitulong talaga niyan sa bayang Pilipinas. Ang dami talaga. Kaya hindi ko talaga maintindihan. Itong si General Torre, actually kasama din ng NTF-ELCAC Inaano nga nila yan, I believe, sinabi nga ni Doc Lorraine Badoy na ino-orient daw nila yung mga yan patungkol nga sa mga aktibidades ng mga komunista para maubos nga yung mga yan sa Pilipinas. Diyos ko po. Tapos, mga walang utang na loob. Takina, naparangalan. Mantakin mo, naparangalan ka, nahuli mo si Pastor Kibuloy. Isang pastor, naparangalan ka. Buti sana kung nahuli mo, Abu Sayyaf. Buti yung pinahuli mo, yung leader ng Kuratong Baliling. Nung mga kidnapping, di ba ngayon may mga kidnapping, namamatay pa yung mga kinikidnap, pinuputulan ng daliri, nahuli nyo? Hindi nyo mahuli. Bakit? Putang ina, mayabang lang kayo kapag ang hinuhuli nyo, pastor. Pastor, wala namang kalaban-laban yun. O kapag inong hinuhuli nyo, matandang dating presidente, 80 anyos na may sakit na. Yabang-yabang, kakalad ka rin nyo pa. Tapos naparangalan kayong dalawa ni Nonal dahil dyan, di na kayo nahiya. Ba't di nyo hulihin? Si Nurmiswari, subukan nyong hulihin. O hindi ba, ba't hindi nyo magawa? Ikaw, Torre, subukan mong yung mga moske, isara mo. O tingnan natin kung hindi habang panahon nang magsara yung mga mata mo. Kaya napaiyak si Robin Padilla. Sabi nga ni Robin Padilla, ni Senator Bongo, na si Pangulong Duterte matanda na, hindi na nga niya kayang magsintas ng sarili niyang sapatos. Hindi na nga niya kaya yung sarili niya, binubuhat na nga yan. Nagtrabaho yan para sa Pilipinas, tapos ganun ang ginawa niyo, tapos proud ka? Pinaparangalan ka ni BBM, proud ka? Kayong dalawa ni Abalos na ang accomplishment, mahuli si Alice Guo. At saka mahuli si Pastor Apollo Kibuloy. Alam mo ba kung anong nagagawa ni Pastor Apollo Kibuloy sa bayang Pilipinas? Wala pa kayo sa mga ranggo ninyo, si Pastor Apollo Kibuloy tumutulong na sa Pilipinas. Tapos proud na proud ka, nakahuli ka ng isang pastor. Putang ina. Kumbaga, ako tiga-Africa, nakahuli ako ng pusa. Putang ina, pinagmalaki ko na. Okay lang kung ang nahuli mo leon, nahuli mo buhaya, nahuli mo yung great white shark. Okay lang. Putaan, nahuli mo mabait na tao. Tapos, ang yabang-yabang mo, ang nahuli mo. Hindi, wala nga baril yung nahuli mo, kapal ng mukha mo. Tapos ito, sumunod na hinuli mo, si Pangulong Duterte, halos di na makalakad. Putang ng yabang-yabang mo. Kung matikas pa si Pangulong Duterte, siguro mga 10 years ago, baka hindi ka makalapit dyan. Yung mga pag-ganun-ganun mo sa social media mo, pabunot-bunot ng baril mo, baka may hindi mo magawa dyan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali matatakot para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera,
mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit